Kapareho sa dating presyo pero kapansin-pansin na mas maliit o kaunti ang laman ng binibili niyong produkto. Shrinkflation po ang tawag dyan. Pero ayon sa DTI, walang nilalabag ang mga manufacturer na gumagawa nito. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Sakit sa ulo ng mga mamimili ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang tugon dito ng manufacturers, shrinkflation. Ito yung pagbabawas sa size o laki ng mga produkto para hindi na sila maningil ng dagdag presyo. Halimbawa nito ay ang pagtitinda ng mas maliit na tinapay o dilatang sardinas na mas kaunti ang laman sa parehong halaga. Sabi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Cua, hindi na bago ang shrinkflation. Mas dumami lang ang gumagawa nito mula nang magkapandemya. Now, they're saying that pandaraya. No, it's not. It's a choice. Like yung size ng sardinas, they're both available on the shelf. So, hindi naman tinanggal yung isa eh. Kung tinanggal yung isa, sabihin mo, nanlilin lang. But both are available and on the label, nakalagay naman yung weight. Pero hindi pabor sa shrinkflation ang ilang mamimili. Ang iba naman, tinanggap na lang na wala na silang magagawa dahil sa mahal ng bilihin. Mas lalong nagiging parang may dayaanan nangyayari. Parang mas okay na sa akin yung mayroon siyang idagdag piso, at least yung laman niya okay. Kung sa family, nagkasya yung isang lata sa 2 tao, ngayon, iisang tao na lang. Ngayon, kumbaga parang mas napapamahal ka kasi doble rin yung ano yun. Napapansin ko talaga yun, pero hindi ko na lang minamind kasi parang tinatanggap ko na yung katotohanan na ganito na siguro talaga ang... Pero paliwanag ng Department of Trade and Industry, walang nilalabag na polisiya ang mga manufacturer sa shrinkflation, business decision o marketing strategy na kasi ito ng mga negosyante. Pero may iba raw binabantayan ang DTI. Magiging violation yan kapag nagkakaroon ng price manipulation, yung tinatawag nating profiteering. Ibig sabihin nun, sobra-sobra naman yung presyo ng item para dun sa true worth, yung totoong value ng produkto. Sa ngayon, wala pa raw pagtaas sa presyo ng mga medianoche products. Pero paalala ng DTI sa publiko, i-check muna ang expiration date bago bilhin ang isang produkto. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.